Isang trend naman na umuusbo ngayon sa TikTok ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, bago po natin talakayin itong tinatawag na looks maxing, panoorin muna natin ito. Isa ka rin ba sa babad sa internet at naghahanap ng tips kung paano gumanda at gumwapo in an instant? Kung ganon ay baka narinig mo na ang salitang looks maxing na nauusong trend sa social media ngayon. Ilan sa trade tips ito ay tungkol sa skincare, style ng buhok at tongue exercise para maipakita palalo ang ganda ng jawline. Ngunit isa sa mga peke at nakababahalang trend na kaugnay ng looks maxing ay ang bone smashing, kung saan binabali nila ang sarili nilang panga gamit ang martilyo. Kaya ngayong umaga, alamin natin kung ano nga ba ang epekto ng looks maxing dito lang sa Rise and Shine Pilipinas! Parang nakakatakot naman yun. Ngayon ko lang narinig yun, babaliin yung panga. Grabe, no? Pero nakikita ko yung trend na yan sa TikTok, yung nag-iiba yung hugis ng mukha mo eh. Really, medyo hindi ko nauunawaan itong mga ganitong bagay. Pero para bigyan tayo ng malalim na kaalaman tungkol dyan, ay makakapanayan po natin ang psychiatrist na si Dr. Bernadette Manalo Arsenia. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, Rise and shine. Good morning, Dr. Bernadette. Alright, pakipaliwanag nga po sa ating mga viewers in layman's terms, ano po ba itong looks maxing na ito? At paano po ito maaaring makaapekto po sa mental health po ng isang individual, Doktora? Just like you, it's also my first time not to hear about it. Pero I think it goes with the looks on how you feel about yourself, your perspective kung sino ka, and then parang more emphasis on the physical aspect, no? Kasi ang hirap naman nun, no? Talagang sisirain mo yung mukha mo para lang ma-present yung isang tao na feeling mo perfect ang kanilang mukha, no? So, definitely, it's something wherein your self-esteem, no, is being put in a test. Well, Doktora, ano ba yung mga senyales na dapat nating bantayan na maaaring maging dahilan para sa isang tao na subukan itong looks maxing at paano po natin sila matutulungan? Usually, mga ganitong, they're young, no? It usually would start with yung mga teenager stage wherein they wanted to be like other people, no? Or gusto nilang i-imitate yung kanilang idolo. There is a parang specifier na you have to look this perfect. No? So, how are we going to do about this? Unang-una siguro, tingnan natin kung may psychological problem yung ganitong tao. The possibility na parang hindi siya happy dun sa kanyang anyo, sa kanyang itsura, ay napakalaking possibility. And perhaps sabihin natin, masyado silang nagiging focus doon sa physical aspect of the face. Parang insecure, no? Oo. Ano ba yung mga potential na panganib, Dok, ng looks maxing na maaring hindi napapansin ng ilang tao? It's more on how safe it is, no? Kasi dangerous yan eh. Ikaw magpupukpo. That's really very dangerous. And at the same time, yung mga, ano natin, no? Yung mga surgeons natin ang gumagawa nun. And you have to ask the guidance of the expert. Mahirap kasi yan eh. Madaming mai-injure dyan at saka isa pa, that's not the safe way, no, of staying handsome or beautiful. Well, Doktora, sa emergence po ng social media, yung insecurities po kasi, lalo na sa mga kabataan, ano, na nakikita nila yung itsura ng mga napapanood nila sa social media, gusto rin nilang maging ganun din ang itsura nila. May pressure eh. Ano po ang iyong payo sa mga tao na naapektuhan ng ganitong klase ng mindset? Una, I think we have to strengthen, no, their capacity to accept kung ano yung meron tayo. That's really very important. It doesn't necessarily mean na kailangan magiging physically perfect ka. It's more of seeing your flaws and being proud of it.
Ano po kaya yung magiging kumbaga papel ng mga magulang at mga kaibigan nung mga barkada mo rin, ano, para matulungan mo yung isang tao na may mga insecurities na baka mag-lead into certain ganito, gayahin yung trend na looks maxing. Ano kaya yung maganda pong mga gawin po ng mga nakapaligid po sa kanya, Doc? Assure him on how important he is, and that despite the looks, it's not the most important thing in this world, no? Importante din na pakita natin yung care and then the acceptance whoever you are and whatever your physical aspect is. Kasi ngayon, parang ang emphasis ngayon is more of the physical appearance, no? Nawawala na yung mga values, no? Nawawala na yung mga, how do you call this, your kindness, no? In dealing with people. So, nawawala yung emotional aspect. Well, yan, sa mga kabataan, advice natin. Yung iba nga gusto pang magbenta ng ng kidney Para lang mapaayos yung itsura nila. Huwag naman. Well, tama yung nabanggit Oh ng my doktora gosh. kanina, no? Wawa naman. Huwag masyadong mag-focus sa panlabas na anyo. At yung mga nakikita nating trend sa TikTok, alam naman natin ang, kumbaga, limitasyon din. Superficial. Superficial lang din naman yung mga yan. Well, maraming salamat po, Dr. Bernadette, for joining us today. At na-inform po kami tungkol dito sa looks maxing. Dr. Bernadette Manalo Arsena, isa pong psychiatrist. Salamat po, Doc. Maraming salamat po, Doktora. Thank you.